Game day na, Shimane Susano Magic ang kalaban ni Kay Sotto at ng Koshigaya Alphas ngayong araw. Bakbakan ng mga bigs Australian Boomers player na si Nick Kay at James Michael Macado, isang two-time NBA champion na player na ngayon ng Shimane Susano Magic ang makakalaban ni Kay Sotto at Team Suarez naman para sa team ng Koshigaya Alphas sa loob ng paint. Isang malupit na mga plays tayo ni Kay Sotto noong nakalaban niya noon si Nick Kay sa team ng Shimane Susano Magic at isang malinis at dominant na tip-off jump ball ang nagawa ni Kay Sotto na pag-iwanan si Nick Kay sa play na ito sa B Corsairs ang bola para sa opensa. Isa namang magandang play ang nagawa noon ng B Corsairs, handoff mula kay Kay Sotto, napunta kay Kawamura ang bola tapos nag-slide si Kay Sotto papasok sa loob ng paint. Pinasa ni Kawamura sa isa pang player ng B Corsairs at nakita naman nila itong si Kay Sotto, isang sobrang taas na pasan, nasa ni Kay ang bola, bigay ng power dribble, dalawa pa ang sumabay, big man play ang pinakita ni Kay Sotto sa eksenang ito. Rebound play, dikitan sila ng import pero iba rin ang matangkad sa loob ng paint, mas madali nilang naaabot ang bola sa ere kapag walang gulangan na nasa blind side ng referee at hindi nakahawak ang kalaban ni Kay Sotto, sabayan lang sa ere. Ay lamang na lamang si Kay sa pagkuha ng rebound. Ito yung sinasabi natin, halos yakapin na sa lock itong si Kay Sotto para hindi makatalon para sa rebound. Isa pang magandang halimbawa, arm lock ng kalaban kontra kay Kay at dapat body-body lang sa pagpwesto at dito nga, foul ang tinawag ng referee. Maganda kung palaging nakikita ng mga referee ang ganitong klase ng mga plays laban dito kay Kay at ginagawa talaga ng kalaban ni Kay ang mga ganitong klase ng taktika para makasabay sila sa laki ni Kay Sotto. Dahil sa height ni Kay, hindi makasabay noon ang Shimane sa loob ng paint, lalong-lalo na sa eksenang ito, tap ng bola, sabay dakma ang ginawa ni Kay Sotto. Sa kanya ang rebound, maraming foul ang tinawag ng referee laban sa mga nagbabantay dito kay Kay Sotto. Palitan sila at wala na nga silang pagpipilian pa. Kapag maganda ang pwesto ni Kay, malapit sa basket, hindi makakapayag ang defender sa easy 2 points ni Kay Sotto, kaya naman binibigyan nila ito ng foul at napupunta si Kay sa free throw line. Ilan lamang ito sa mga dominant plays ni Kay Sotto sa loob ng paint laban sa team ng Shimane Susano Magic noon. Ngayong araw, maganda-ganda ang nakikita natin at kung malinaw ang paningin ng mga referees natin sa game ni Kay Sotto, ay sigurado na makakahakot ng maraming free throw si Kay ngayong game day. Lamang ang height ni Kay laban sa team ng Shimane Susano Magic ngayong araw at sa mabilis na pasa kapag may mismatch at maganda ang pwesto ni Kay sa ilalim ay magiging madali para sa team ng Koshigaya Alphas ang opensa sa 2-point category. High accuracy nga rin sa 3-point shooting ng Koshigaya ang isa sa makakatulong sa kanilang team para manalo ngayong araw at maging sa depensa sa 3-point area kapag nalimitahan nila ang tres ng kalaban ay mataas talaga ang chance ng Koshigaya Alphas na manalo. Kita naman natin na hindi nagkulang ang Koshigaya Alphas sa preparasyon at nakasalalay sa aktwal na takbo ng laro nila sa loob ng basketball court ang kalalabasan ng resulta ng laro ngayong araw. Pwedeng maganda at makuha nila ang panalo, pwede rin naman na hindi. Opensa, mataas na accuracy sa shooting sa 2-point area at 3-point area, ito ang isa pa sa makakatulong sa team ng Koshigaya para manalo. Depensa naman sa loob ng paint at 3-point area, mahalaga rin, basic na basic kung titignan natin pero komplikado ito kapag tumakbo ang mga plays ng mga coaches ng magkabilang team. Pagalingan sila sa paghanap sa open na tira sa basket para sa opensa at mabilisang help defense naman, sure ball na walang kawala ang bola, mintis ang tira kapag maganda ang depensa. Game day na ng Koshigaya Alphas laban sa team ng Shimane Susano Magic, game 1 para sa back-to-back games nila ngayong weekend.